Ngayon pong umaga ay sigurado pong magiging maganda ang ating pong talakayan patungkol sa ating mga kooperatiba sapagkat mapalad po tayo, Chairman, na maging panauhin po natin ngayong araw na ito ang isa sa mga o ang isa sa ikangay nagpalakas ng kooperatiba sa lalawigan po ng Bulacan. Na noon pang 1986 nung ito po ay pasimulan. Ito ho ay kilalang kilala po natin. Bihira na ho nating mapanood sa mga balita pero pag narinig po ninyo ay sigurado kung inyo pong maalaala ang mga mabubuting ginawa ho nito sa atin. Mga kaibigan, Chairman, pinakikilala ko po sa inyo ang atin pong guest ngayon pong umaga. Walang iba kung hindi si Governor Obet Pagdanganan. Yes, hindi lang good morning, Good morning. Governor and my brother po in Alpha Omega. Para po sa kalaman ng ating mga tagapagsubaybay, ang ating pong bisita, kung hindi ako nagkakamali, ay dati rin pong chairman ng Cooperative Development Authority. Ay, oo Tama nga. po ba, Sir Robert? Oo nga, oo. Tama yan, Brad, Jerry. At maraming salamat. Magandang umaga sa iyo at kay GM Ronnie. Malaking karangalan ko na mapanyayahan sa ating palatuntunan. At binabati ko ang yung palatuntunan na nagpapalawak na ating kilos sa buong bansa. Maraming salamat po. Congratulations. Apo, maraming salamat, Gob, sa inyong pagsama sa aming palatuntunan at kami ho ni GM ay natuwa na kayo ay nakasama namin doon sa launching ho ng ating Co-op Month at talagang napaka-relevant nyo pa rin ho. Nakikita ko yung value nyo sa Co-op movement at ang isa pang napaganda, good news ho para naman sa aming kooperatiba. Ang ating kasama ngayon na GM ay miyembro na natin. Yeah. Miyembro na Proud member. Philippine Media Network Service Cooperative. Ibig sabihin na marami na tayo, nadagdagan tayo ng mga mag-advocate ng kooperatiba sa buong Pilipinas. At eksakto naman na ito talaga yung ginagawa ng ating bisita ngayon. So anong pinagkakabalahan po natin ngayon na Sir Obet? Brad, General Jerry, tuloy pa rin ang ating pagtataguyod ng kooperativismo. Meron din akong palatuntunan sa radyo. Ito yung lagi tinatalakay natin. At hanggang ngayon ay patuloy po. Ako yung tutuwa naging membro ng PMNSC at makasama ninyo sa pagpapalawak sa dakilang kilusang ito. At tutuhanan po yun. Ako yung chairman ng Cooperative Development Authority at presidential advisor na dati Pangulong Gloria bago naging secretary ng Agrarian Reform at Tourism. At yun po isa sa naging mahalagang bahagi na aking karanasan. Pagkat talagang tulad, nais ko lang batiin ng PMLSC sa CDA sa paglilingdan nyo ng Memorandum of Agreement at ito yung magkapalawak sa ating kilos ang kooperatiba. Talaga pong kung tutuusin sa dami ng problema ng bansa natin, Brad, General Jerry, food security, kabuhayan, yung kahirapan ng mga magsasaka, mga isda, may isang solusyon dito, isang salita lang, cooperativismo. Kaya sana ay magtagumpay ang kilusang ito sapagkat ito po ay nakita na sa buong daigdig. Lahat ng progresibong bansa sa buong daigdig, without any exception, you name it, ay malakas at matagumpay ang kilusang kooperatiba. Kaya ito po ay tamang direksyon at sana sa pangulo ninyo, ang CDA, ni Yusek Cabo, sana i-adapt na ating Pangulo bilang isa sa kanyang flagship project itong pagpapaunlad sa kooperatiba. Doon po sa mga nakikinig, GM, kung bakit ang tawag sa akin ni Sir Obet ay Brad, kasi magkasama po kami sa Alpha Phi Omega. Yeah. So, kasamahan po natin sa Apo ngayon na nakikinig. Nandito yung ating very proud na member ng Alpha Phi Omega na si former Governor Obet Pagdanganan, kilala, respetado at tunay na pinagmamalaki talaga natin na nagbibigay ng pangalan sa ating fraternity. So sa ngayon na Sir Obet, baka pwedeng maipaliwanag natin kasi nabanggit ninyo na ang kooperatiba sa ibang bansa ay napakatagumpay na. Although dito sa Pilipinas naman ho, nakita natin na ang bilis ho ng pag-grow ng kooperatiba sa Pilipinas. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, yung kooperatiba na sinasabing organized is nasa 20,000 at
ang maganda dito, Sir Obet, ay of the 20,000 ay nasa 94 yung bilyonaryo. Ibig sabihin, meron talagang hinaharap ho sa mundo Yes. ng kooperatiba. Pero kayo po ay dati pong chairman ng CDA at alam ko ho ay nagkaroon din kayo ng pagkakataon na makausap po yung mga namumuno ng kooperatiba sa ibang bansa na pwede sigurong gawin nating benchmark sa ating pagpupursige na lalo pa nating palakihin, palalimin ang mundo ng kooperatiba. Ano nakikita nyo, sir, na dapat baguhin pa sa ating kooperatiba para tayo po ay maka-at pace or makaagapay doon sa mga bansa na mayroong mga tagumpay na kooperatiba ho? Sa tingin ko bukod sa pagpapatuloy sa maraming ginagawang maganda, pagpalawas sa kaalaman, ay meron isang istruktura na sistema na dapat itatag natin. Ah. Isa sa malaking kulang sa atin ay yung Centralized Cooperative Financing, yung pang Apex Bank for Cooperatives, Jerry. Ah. Yan ay napakahalaga. Sapagkat sa ngayon, sa mga 20,000 ng kooperatiba sa buong Pilipinas, maabot na sa malaki na rin ang halagang ari-arian nila. At marami na matatagumpay tulad ng ACDI, tulad ng Pacific, Top Pacific. Binabalik ko ang chairman ng ACDI at chairman ng NAC, General Gilbert Llanto, sa pagkataguyod nito. Pero ang isang kakulangan niya yung Apex Bank. Yung bang parang Central Bank for Cooperatives, Central Cooperative Financial System, na siyang gagabay at mag-aagapay sa ating mga kooperatiba. Sapagkat sa ngayon, maraming mga malaking kooperatiba, pero kung tutuusin natin, stunted ang growth. Para bang kanya-kanyang langoy pagka may problema. Sa ibang bansa, at ito isa sa mga unang pinaguyod nila. Buuin sa India, sa Inglaterra, sa Germany, sa iba pang bansa, ang kanilang kooperatiba, pinalawakang kilusan. At tayo nandun na sa kalagayang gano'n. Pero ang kulang nga ay yung tulad, halimbawa, sa Germany, Jerry, doon, ang hari mismo ng Prussia noong 1895 ang nagbuo doon sa DZ Bank, ang tawag nila DZ Bank. Pinondohan niya ng 5 bilyong Deutschmark. Sumunod na taon, ginawa niya 20 bilyong Deutschmark. Ang panin ng Centralized Cooperative Financial ay siyang mga siwa. Yung mga depositor, mga cooperative, mga matagumpay doon. Pagka merong medyo tumatagilid, sila umaalalay. Pagka may surplus finances sa mga cooperative naman, sila rin ang nagbibigay. At silang gumagarantiya sa paglago nito. Samantalang dito sa atin, ang mga kooperatiba natin, pagka may surplus pondo, ay dideposit nila sa Universal Commercial Bank, yung pa nakakagamit ng at wala pang baba interest. So, pero naman may tiyempong kulang, hindi naman matugunan. Para bang halimbawa sa mga bangko, mga bangko, meron central bank na pagka nangasiwa umaalalay sa mga bangko, pagka may tumatigilid, andyan na katakbo agad sila. Kaya hindi nagkakaroon ng bank run. Yan ay ang ginawa nila doon sa ibang bansa yun nga. Pagkatapos, nakakabili ng shares ang mga kooperatiba. So pati yung DC Bank ng Germany, Jerry, ang pag-aari ngayon ay kontrolado na ng mga kooperatiba mismo. Ganyan din ang ginawa halimbawa sa Korea, para hindi tayo masyadong malayo. Sa Korea, doon si Park Chung-hee ay maging pangulo sa isang coup d'etat, dictator pa siya noon, 1961. Ay isa sa kauna-unahang ginawa niya ay pinalakas yung kanilang agriculture bank. Minerge niya yung agriculture bank at saka yung mga cooperative banks. At yun yung naging central financing system. Na nung simula noon ay nagkaroon na rin ng programa para pag-aari ng mga kooperatiba. Ang may-ari niya ngayon nung hip-hop ng Korea ay mga kooperatiba na rin. Tira mo sa Japan, ganyan din no rin Chukin Bank. Simulan ganyan, pero may-ari na rin ng cooperative ngayon. Sa Holland, marami akong mabibigyan ng example. Sa Holland, yung Rabobank, sikat na sikat yan, Jerry, sa buong daigdig. Simulan din yan na gano'n, pero sila may-ari ngayon yan. Mga cooperative na rin. At may isa pang magandang halimbawa, sa Pransya. Sa Pransya, yung Credit Agricole, yun yung pinakamalaking bangko sa buong Pransya. At isa sa pinakamalaki sa buong Europe at sa buong daigdig, Credit Agricole. Sinimulan niya ng Minister of Finance, Minister of Agriculture ng Pransya noong 1895. Ngayon,
pinakamalaking bangko, sino may-ari niyan? Mga kooperatiba din. So, yan ang kulang na kulang sa atin ngayon. Sapagkat dito sa atin, binorganize yung Land Bank noong 1963 para tulungan ang magsasaka. Ngayon, isa sa pinakamalaking Universal Commercial Bank ang Land Bank at mag-emerge sila ng DBP. So sila ngayon, pinakamalaking Universal Commercial Bank, pero sino ang nakikinabang doon? Natutulungan ba yung mga maliit na magsasaka? Natutulungan ba yung maliit na negosyante? So iyan ang kakulangan natin dito, na isang instrumento sa lahat, and it can go on and on, pag igagawa ng kooperatiba. Pag iyan ang buo natin dito, ay maaaring darating ang araw na ACDI, Pacific, mga kooperatiba na rin may-ari ng bangko. So, ang una nilang makikinabang sa pag-aari nila ay mga miyembro ng kooperatiba sapagkat pwede sila magpagawa ng loans kung kailangan sa mga magsasaka, mga isda, at mga small and medium entrepreneurs, gradually, sa mga puhunang kailangan. Pagkat ito sa atin, ano nangyayari? Halimbawa, bigas. Halimbawa natin sa bigas. Pagka ang mga magsasaka na kailangan ng puhunan, walang nauutangan na ang majority nito sa 5-6 umaasa. Ibang mangungutang ng 5 sa isang bayan, 20% sa loob lang kuminsan na isang buwan, 2-3 buwan. Pagka nangangailangan silang pataba, normally, yung mga traders din nagkocontrol ng presyo, kaya mahal. Pagka nag-ani na pagkailangan ng teknolohiya, hindi sila makabili sapagkat kulang ang pondo. Pag nag-ani naman ng palay, persado rin sila i-belt sa mga traders. Kung minsan, inuutangan nila. Samantalang pagka sa ibang bansa, ang kooperatiba nagkocontrol. Kailangan ng pondo ng magsasaka, dagdag na puhunan, sa kooperatiba na umutang. Pagka kailangan ng pataba o farm inputs, halimbawa sa Korea nga, yung NACF, yung kooperatiba, bibili ng bulk at bebenta sa miyembro. Meron pang patronage fund. Pag panahon na kailangan ng teknolohiya, struktura, nakakabilis ng struktura kooperatiba na mapapagamit sa mga miyembro. Sapagkat pagka-solo ka lang ng magsasaka, ang average land ownership gradually ng mga magsasaka sa Pilipinas, sa Germany, sa Japan, sa Korea, pare-pareho lang, may kalahati, isa hanggang kalahating hektarya. Pero nakakapag-modernize sila sapagkat may puhunan sila at nagagamit nila pag bibili ng traktora, nagagamit ng mga 25 miyembro. At pagka nag-ani na, ang bumibili nito ay mga kooperatiba din. Bibili ng kooperatiba, may bodega sila, i-deposit doon, makakakuha silang loans na 6%, at sila nag-desisyon kung kailan nila ibebenta pag tama ng presyo. So, hindi gaya dito, diktado ng mga traders, ang mga kooperatiba. Kaya, kahit papano, hindi makagalaw ng gusto. Maraming malaki, pero yung natutulungan ng ACTI, Pacific, nakakaluwag ang buhay, pero kulang sila sa dyan. Sapagkat 20% ng lahat ng pera umiikot sa ating banking finance system, sila huling punto sasabihin ko, ay kontrolado ng 50 pamilya. Pati malaking kooperatiba, maski Pacific, ACDI, saan kayo nag-deposit ng inyong excess fund? Sigurado sa Universal Commercial Banks pa rin. Sa halip na kung meron parang centralized cooperative financial ng bangko yan na kooperatiba, doon nyo dideposito, makikinabang pa kayo at pakikinabangan ng mga kooperatiba sapagkat sila ang gagamit ang pendo. Sa atin, pero ng ordinaryong tao sa mga kooperatiba, malalaking tao pa rin na gumagamit. So, yung panigay ko, mahaba ang sagot ko sa iyo, pero yun ang pinakamalaking isakturang kulang. Parang stunted ang growth ng cooperative sa atin dito. Ang ACDI can grow even bigger. At isang punto na lang. Ano ba nung binuo yung Pang Chung-hee sa Korea 1961, Brad, yung NACF? Halos yung lakilan sila ng ating cooperative dito. 1963, binuo yung Land Bank. So, mas malaki lang ng konting cooperative. Alam mo ba ngayon, yung pondo at assets ng NACF, no Youth Bank ng Korea, pag samasamahin mo lahat ng bangko ng Pilipinas, wala pang 1/5, 20% lang ng pag-aari ng cooperative bank ng Korea. So, ganun kalaki ang potensyal na nawawala. Hindi ba? Umuunlad tayo, pero stunted. Kumbaga sa bansot ang paglaki natin. Hindi lumalaki yung talong na kayang ilaki sapagkat walang suporta. Sir, maraming salamat. Talagang kami ni GM ay na-educate sa inyo pong mga tinuran ngayon nabanggit ni Sir Obet si Major General Gilbert Llanto. Kasamahan din po namin sa Alpha Phi Omega.
Siya po ay ang president ng National Alliance of Cooperatives at nagsisilbi ding hong chairman ng pinamalaking kooperatiba sa ating pong bansa. Nabanggit niyo, Sir Obet, yung tungkol sa pagtatayo ng central bank. Yung magiging konsepto niya, ang hahawakan niya ay yung lahat ng mga bangko na pag-aari ng mga kooperatiba. Kasi tama naman talaga yung nabanggit niyo, sir, ano? Nakakalungkot isipin na yung pera ng mga miyembro ng kooperatiba, dahil sa wala tayong sariling sistemang banking system sa ating cooperative, i-remit natin, i-deposit natin doon sa mga commercial bank. Pagdating doon sa commercial bank, ang gagamit nga naman nito ay yung mga mayayaman pa rin, mga malalaki. Samantalang yung binabanggit nyo, sir, na kung magkaroon tayo ng isang banking system or pinaka-apex na bangko na kagaya ng central bank, pero ang focus niya ay kooperatiba lamang, yung pera ng kooperatiba ay mag-circulate lang among cooperatives. At tama yung nabanggit nyo, sir, na yung pondo na yun ay pwedeng gamitin ng kooperatiba para palakasin yung sektor ng agrikultura. Kagaya ngayon, sir, ang problema ngayon, sir, sa sektor ng agrikultura, yung mga cold storage. So hindi naman lahat na pwedeng suportahan ng gobyerno, pero kung may sariling pera ang kooperatiba, yung mga maliliit na kooperatibang nasa sektor ng agrikultura, pwede silang mag-utang at magtayo sila ng mga cold storage para parentahan doon sa mga magsasaka na magpo-prolong ng kanilang lifespan. Ganun ba, sir, yung sistema na gusto natin na gawin, sir? Exacto. Halimbawa, onion. Wala silang cold storage. Pagkapanahon ng anihan, napupera silang ibenta dahil mabubulok lang. Wala silang sistema. Pero kung merong cold storage sila na ari ng kooperatiba, i-deposit nila yan. Hindi ibebenta, nakadeposit lang. Ibebenta lang nila pagkatama ng presyo na silang ipapasya. Yan ang nangyayari sa mga malaking kooperatiba. Hindi nga tayo tulad dito na hindi makapagpundar sa pagkatulong. Pero pati yung mga pondo ng gobyerno, kung kailangan paraanin, doon sa sistema na ito sa centralized cooperative financing, padadaanin sa mga kooperatiba. At sa Bata Korea, inalaw nila doon sa kanilang reforma, ito siguro pwedeng consider, sinaasan nila, inalaw nila ng higher rate, interest rate sa mga kooperatiba by 2%. Ginawa yan noong 1961, simula pa. Alam mo, makwento ko lang, Brad, General Jerry, nakita ko kasi personal yung nangyari sa Koreano, okay, nasa Unilever. Modest aside, ako pa isa sa mga matatang posisyon sa Unilever, si RC noong panahon na yun. At bahagi ng trabaho ko, yung export marketing. Napupunta ako sa Korea, nakita ko yan. Napunta rin ako sa Germany, Brad, nakita ko yan. Sa kanila, pinakikinabangan ng mga magsasaka sapagkat sila ang gumagamit ng pera. Dito sa atin, nasasabi, mahirap pa yan magpautang sa mga magsasaka. Yung mga universal commercial bank, pinapatakbo nila. Pag inausap mo isang Taipan, isang bilyon ng utangin, isa lang kausap nila. Dito kung 10,000, 100,000 utangin ng bawat isa, 10,000 kausap mo, pagka 100,000 pautangin mo. So, pero, kaya nga, obligasyon ng gobyerno sa aking pananaw, magtayo tayo ng sistema para dito lamang. Kaya nga, kung magkakaroon tayo, ang ginagawa sa ibang bansa, sana gawin yan ni Pangulong Marcos, Brad Jerry. Pagbuo tayo ng isang Central Cooperative Apex Bank for Cooperatives, pondohan muna nila yan. Alam mo, kung 10 billion piso, ngayon may MIS, halika investment fund, halika Apex Central Cooperative Bank, naligay natin. Tapos, ang ACDI, PAPCP, at mga kooperatiba, bibili ng shares doon. Until, unti-unti, ultimately, ang may-ari na sila na. Sila na magkapasya. Pero initially, mas maganda, pondohan ng gobyerno tulad ng ginawa ng Hari ng Prussia, tulad ng ginawa ni Park Chung-hee, tulad ng ginawa ng Minister of Finance ng Alemanya, ng Pransya. Pagkatapos, ultimately, ang target, may kooperatiba din magmay-ari para ang interest ng kooperatiba mas atibuyod. Pagka ginawa natin yan, isang halimbawang binigay mo napakaganda, hindi lang yan, pati pang inputs. At saka importante, maski palay lahat, hindi pwedeng diktahan ng mga traders na nagsasamantala. Ang kooperatiba ang magdidikta. At ang may-ari ang magpapasya kung kailan niya bebenta. Dideposit mo sa cold storage, dideposit mo sa bodega ng talay. Pag panahon ng kukuha lang ng certain percentage as loan,
So hindi gaya ngayon nadidiktahan. Pagka panahon ng anihan, bagsak ang presyo. Oo. Yung trader, dali ito bodega, pag tumaas ang presyo, saka ibebenta. Kaya, ang pinakamahirap sa atin, mga magsasaka. At ang malungkot, Brad, yung mga mangingisda, mas mahirap pa sa magsasaka. So, ang nakakatakot dito, ang pinakamalaking threat sa atin sa food security, sa aking pananaw, hindi lang produksyon. Wala nang magkakaroon ng gusto magsaka. Palagay ko, hindi ka nakarinig, Brad Jerry, kahit siya isang tao na sinabi, magkaroon ng mabuti, Obet, magkaroon ng mabuti, Jerry. Pagkatapos mag-aral, ako magsasaka, tanda na ako, ikaw naman magsasaka sa ating baka. Imposible. Sapagkat ngayon, lahat ayaw magsaka. So, sino magsasaka sa atin? So, darating ang araw na talagang 100% i-importin lang natin siguro. Sapagkat hindi natin binibigyan ng insentibong mag-ulan o magsasaka. Hindi tulad sa ibang bansa na ang mga magsasaka magandang kalagayan. Dahil nga, sistema ng cooperative. Thank you very much, Sir Obet. Bibigyan ko muna ng pagkakataon si GM na magtanong and then after him, babalik pa ako, sir. Yes, sir. GM? Yes, sir. Maraming salamat to. Gusto kong balikan yung Apex Cooperative Bank na sinasabi ni Ka-Obet. Itong bangko na ito. Ang tanong ko ho din how do you see kung paano ho natin ito, o how do you suggest na paano natin ito maitatag? Kasi meron naman tayong mga cooperative bank. Ano ba ang papel nito mga cooperative bank na ito sa larangan ng sa kabuuan ng ating kooperatiba, hindi po ba? Pero bago ho ninyo sagutin yan, sir, sandali lang ho, meron lang po kaming mga nakabimbing paalala, kaya wag po muna kayong alis, babalikan po natin yan. Sige po. Oras natin 20 minutos bago sumapit ang alas 11 ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng POPCIFIC, ang Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative. POPCIFIC, ang kooperatibang may integridad at serbisyong dekalidad. Ito ang Co-op Virtual Radio TV Station ng Philippine Media Network Service Cooperative. Magsusulong ng totoong kaunlaran sa bansa. Kaisa natin, kasama natin, kabalikat natin. Co-op Virtual Radio TV Station ng Philippine Media Network Service Cooperative. Atin ito. 10:41. Ang oras ay hatid sa atin ng pinakamurang HMO provider sa bansa, One Co-op Health. Our Co-op, your health. CHMF walang kapantay. Saan aabot ang 12 pesos mo? Dito sa One Co-op Health. Sa murang halaga lang, meron ka ng annual physical examination, outpatient benefit, confinement, emergency care, dental care, financial assistance, telemedicine, COVID-19 assistance, eye care benefit, at medicine discount. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa One Co-op Health. Para sa iba pang impormasyon, tumawag sa One Co-op Health. Our Co-op, your health. Balik ko tayo mga kaibigan sa ang inyong kooperatiba. Kasama pa rin po natin of course si Chairman Jerry Zamudio, ang ating pong main host. At ang ating pong panauhin ngayon, walang iba kundi si Ka-Obet Pagdanganan, na siya rin pong chairman ng DG Health Specialist. Yan, mamaya pag may time, tanong din natin ano ba yung DG Health Specialist na yan. But for the meantime, let's move forward doon sa ating katanungan kanina. How would you suggest Ka-Obet, itong pagkakaroon ng isang bangko sentral ng kooperatiba? Ang aking mungkahi ay magpasa ng batas na dilikha sa Centralized Apex Bank for Cooperatives. Pamuhunan nito ng gobyerno. Tulad yan nangyari sa ibang bansa. Alam ba, maglaan ng 10 bilyon. Sa ngayon, may binubuso ng Maharlika Investment Fund. Opo. So, yung land bank, pinakamalaki investor niya, 50 billion yata, hanggang 75 billion. Ang aking mungkahi ay mag-allocate halimbawa ng 10 billion. Buuin ng cooperative Apex Bank na yan. Puhunan na nila. Pero may provision doon na ang mga malaking cooperative at maliliit na cooperative ay maaari mag-ari. So, pagka ipinabuo na at mayroong provision na mag-subscribe ang mga malaking co-op at saka mga, kahit na maliit ka about co-op, darating ang araw na may-ari sila na rin yan. Kaya lang, ang kagandahan ko mabubuo agad yung sistema, maipapatakbo na maayos yung sistema ulit. So, yung sinasabi nga ni Brad Jerry, pag-usapan natin tatlo dito, sila na ang magkakaroon ng pangasiwa. May sobrang pondo kooperatiba, doon idedeposito.
sila mag-prescribe. Sila rin, pagka may pondo man, at may kailangan programang gobyerno, sa kanila rin i-chat channel para daan sa mga kooperatiba. At ang mga kooperatiba, bibigyan ng pagkakataon na dagdagan ng 2% yung interest rates. Ito yung mapag-aaralan sapagkat you don't have to reinvent the wheel. Ginawa ito ng Alemanya, ginawa ito ng Hapon, ginawa ito ng Korea. At ngayon, nakita natin sa pundagian dyan. Pagkatapos na buo yan, ang ultimate beneficiaries ay mga kooperatiba pa rin. So that's my suggestion. Ang totohanan, merong nakausap ako si Congressman Odi Tariela ng Mindoro Occidental and nag-find na isang bill creating a cooperative apex bank. At yun ang pag-usapan namin. Ang tingin ko magandang pag-aralan natin ito at yung mga provisiones na gusto natin mungkahi, Brad Jerry, PM Ronnie, at susultahin din natin nabagit na ito kay Father Anton at hindi ko lang nakausap si Brad General Llanto. Pag-usapan siguro natin para kung ano yung mga kailangan pa, mabuo natin. Pero yun ang aking mungkahi. Pangunahan ng gobyerno, ponduhan, na ultimately ang long run, ang magkakaroon din ng say ay mga kooperatiba. Para ang makinabang kooperatiba, hindi yung gaya ngayon. At makikita natin, lakong lalakas, hindi yung gaya ngayon, na sabi ko nga, kontrolado ng 50 pamilya, kaya lahat na negosyo sa kanila sapagkat sila nakakagamit ng murang pera. Pero hindi ho ba po pwede na itong ating mga cooperative bank na existing ngayon, madami ho yan, hindi po ba? Hindi ho ba pwedeng sila ang sa halip na gumawa ng isang batas creating a central bank for cooperatives, yung cooperative apex bank na binabanggit po ninyo, hindi ba pwedeng itong mga cooperative bank na ito ay magsama-sama at sila ang mamuhunan sa isang malaking pangsentrong bangko ng mga kooperatiba? Theoretically, technically, pwede. Pero alam mo, napakahirap at mahabang proseso yan eh. Ang totohanan, hinangaan ko nga at ginawa na, sinimulan na yung beto sa out-of bank. Mhm. Pero, kailan pa sila magkakaroon ng 10 bilyon? Kailan pa sila magkakaroon ng 20 bilyon kailangan? At mahabang proseso. Samantala na ito, pwede na yung pagpatuloy ginagawa nila. Pwede pagpatuloy na ACDI, pwede pagpatuloy na Pacific, pwede pagpatuloy na sa mga co-bank. Pero, mas maganda kung magsimula ang gobyerno sila magpondo at yung sistema ay magamit na. Para mga yung central bank, ng Bangkarote, central bank natin, nagpondo ng bago. So, yung central bank functions for banks will be the central bank function of the Apex Bank for cooperatives. Kasi GM, tama yung binabanggit ni Sir Obet. Kasi kung hawak yung mga cooperative banks ng central bank, ang na-apply ng mga batas niya ay for commercial. Commercial. Oh. So may mga distinct na na requirement yung kooperatiba Yeah. na iba sa klase ng operations ng nasa commercial. At nakikita ko nga dito GM na very timely yung pagkaka-organize natin ng ating Philippine Media Network Service Cooperative dahil dito sa mga binabanggit ni Sir Obet ngayon, ang kinakailangan dito is advocacy. At yung mga tao diyan sa Kongreso na target natin na magsuporta dito sa konsepto nito ay pwede natin dahan-dahanin na isama sa ating programa at tayo naman ay nagsimula muna tayo sa isang payak na programa but marami naman ang gusto mag-host ng programa natin like si Dr. Edgar Cabangon, Sir Obet, nakausap ko siya. And sabi ko kung pwedeng magkaroon ng programa ang kooperatiba sa DWIC. Talagang very supportive siya na nakikita niya yung importance ng kooperatiba talaga na ito ay masuportahan and ito yung mga take advantage natin ng mga opportunity para mapakinggan ng sambayan ng Pilipino ang kapangyarihan talaga ng kooperatiba kasi wala nang dapat na i-prove pa Sir Obet dahil Oo nga eh. walang ACDI from 200,000 ngayon is ilan yung asset namin ngayon sir nasa 54 billion. Ibig sabihin yung formula ng kooperatiba ay talagang attractive siya na konsepto para sa mga maliliit natin na mag-participate sa klase ng ekonomiya na mayroon tayo sa Pilipinas. Tama yung observation ko, Sir Obet. Tuhanan yun. I agree with you, Brad Jerry. Iba yung market natin eh. Kumbaga, ang target natin ay farmers, business folks, medium and small, medium enterprises, pati large. Eventually, ang prediction natin dito, tulad na nangyari sa ibang bansa, ito yung magiging isang pinakamalaking universal commercial banks
So, parang magsisimula tayo na aalagaan natin ng mga maliit, pero ultimately, sila na rin lalaki unti-unti yan. Sapagkat you make entrepreneurs out of the farmers, this is a po. So, iba talaga. Kaya maganda yung nabanggit mo, pagtulong-tulungan natin itong advocacy nito, Brad Jerry. Tutuwa ako, ako sa Chairman Edgar natin. Pag may programa rin ako dyan, anong may programa ka rin? Mag-usap siguro tayo, together, ano yung propose natin at siguradong susuportahan tayo, Chairman Edgar. Pero pag naipaunawa natin to sa mga kooperatiba, talagang palagi magugustuhan nila. Sapagkat tulad ng ACDI, sa ngayon niya ang idea ko dito mag-branching na lang Kasi mas mahirap yung maraming napakaliliit. Kaya ina-advocate ko dito yung mga laki, mga successful cooperatives, mag-establish na lang ng branches para ultimately, puro malaki na sila. But yes, we need to inform people. Tama yung advocacy mo. Nakuha mo. You hit the nail on the head, Roger. Yeah, sir, thank you very much for joining the PMNSA, sir, ha? Kasi with you around, one of the members of the PMNSA ay madali tayo makapag-recruit ng mga members sa ngayon. Nasa Metro Manila and Calabarzon area pa rin lang tayo ngayon, sir. But our cooperative, sir, is planning to expand our membership to Visayas and Mindanao and Palawan sa Northern Luzon. Para sa ganun ay maging strong na partner talaga yung mga kapatid natin sa media sa pag-advocate ng magandang konsepto ng kooperatiba sa ating bansa. So sa ngayon, sir, ay sino ang mga initial na mga mga mambabatas na nakakaintindi ito ng konsepto po ninyo, sir? Aside doon kay congressman na nabanggit po ninyo, sir, na Pati Tariela ng Central Mindoro. Siya na yung file ng bill. Pero alam ko, kasama niya mga taga-Bulacan ng mga Congressman Danny Domingo, Congressman Lawrence Silverio, Congressman Boy Cruz, Congressman Adolfo Plato, Congressman Kila Pancho, at sa salita, pati si Congressman Villarica, at siya ko sasama dito. Meron pa ibang mga palagay ko, tulong-tulungan natin kumpisin. So, papadala ko sa iyo yung email ko sa iyo, Brad, yung draft bill niya na nakuha ko. At isang araw siguro mag-usap-usap tayo kung para ma-ambit para mag-usapan natin kung ano yung mga dapat ibungkahin. I want us to help craft the bill. Para yung sa tingin, kasi malawang ang karanasan ni ng ACDI, ng Pacific, ito mismo, tulong-tulungan natin para tayo magbungkahin sa kanya. At pari ko, iniisip niya magkaroon ng konferensya. We can talk to him. He's very open-minded. Apo, sir. Bago ka ibigay kay GM, ibalik yung mikropono. May tanong ko lang, sir. Pag tayo ay nagkaroon ng tinatawag na Apex na bangko na magiging parang counterpart ng central bank, ito ho ba ay mangangahulugan na pwede rin ho tayong mag-utang ng mga malaki ng pondo galing sa ibang bansa, kagaya ng mga funding, mga foreign funding institution na mas mababa yung interest na binibigay, especially pag ang purpose niya ay developmental, yung mga program, mga projects na nakasakay dito, Sir Robert? The answer is yes. The answer is yes. Pagka tayo existing na tayo, kaya nga maganda magsimula yung gobyerno Para ultimately, para ito maging development bank for entrepreneurs and cooperatives. And dito pararaanin ng mga institusyon tulad niyan. Lalo pag ang kailangan lang, pakita natin talaga na meron tayong struktura na makakaabot sa mga target market. At hindi na mangyayari, hindi ko nakikita mangyayari yan doon sa merging ng Land Bank at Bank DBP. We must create our own guild. Pagka nabuo natin nakita niyan, diyan pararaan na mismo. At yan ang nangyayari sa ibang bansa. Sinasabi ko sa Korea, sa Japan, nagsisimula sila. Ganyan ang mangyayari. Ultimately, sa ating dadaan yun. At pakikinabangan ko ng mga maliit at malaking kooperatiba. Thank you, sir. GM? Yeah. Ka-Obet, yung sinasabi po ninyo na uumpisahan ng gobyerno, ito ba'y nangangahulugan na they may invest through the Maharlika Investment Corporation creating this Apex Bank, or parang pahihiramin lang ng
seed money itong Cooperative Apex Bank na ito upang makapag-simula ng kanyang tungkulin bilang pangkalahatang bangko ng mga kooperatiba? Ang pinakasimple palagay ko ay magbuo na parang subsidiary ng land bank. Binuo ang land bank na para sa pagsasaka. Pero along the way, they lost their way. Well, Ito naligaw. sabi ko nga eh. Naligaw. Naligaw ng landas eh. Parang nag-focus sila universal commercial banking. Mm. Pero kung sila mag-allocate ng mga 10 hanggang 20 bilyon kung kailangan, sisimulan ng pondo, that will be the capitalization ng bangko. Paid up capital halimbawa. Pero authorized capital nila is mas malaki. At pwede mag-subscribe ang mga cooperatives. So ultimately, ang target nga nito ay malaking control ng mga kooperatiba rin. Mga cooperative banks at mga cooperatives may-ari. Kaya sila makikinabang. So So, technically, hindi magagaling sa MIS to. Magkakaroon ng sariling batas para maglikha. At popondohan, ang pinaka-simple source ito, land bank eh. Kapag niliksa sila para dito, edi parang to redeem themselves, to really go back to where they're supposed to have started, sila magpondo. Whether it's 10 billion or 20 billion, pari ko, obligasyon nila yan. Sapagkat hindi sinumulan sila dyan kung hindi sinumulan ng para sa magsasaka. hindi ho kaya magkaroon din ng, hindi naman sa ayaw ko, pero baka naman kontrolin din ng gobyerno ng husto itong bangko na ito kung sila ang mag-create at sila ang magpupundo kasi technically they will chair the bank itself kasi sila yung nag-umpisa, kanila yung pondo, kanila yung pera sa gobyerno, and then tayo ng mga kooperatiba, tayo mga operator lang, parang ganun. Yeah, parang ang papel nila. Imagine the Central Bank of the Philippines. Apo. Gobyerno nagbuo niyan, they put out the rules. Pero, totohanan yun, they have put out a semblance of control sa mga bangko to make them steady. Pero sila din, ang trabaho nila, ang mandate nila, alalayan itong mga bangko nito. Ganyan lang din to. Yun. Okay. Central Bank sila para sa bangko, pero may karoon sariling Central Apex Bank para sa kooperatiba. Mhm. So, sila magsisimula, pero ultimately, para sa interes ng kooperatiba to. At yun gagawin niya ng gobyerno, sapagkat ang tagumpay ng kooperatiba, tagumpay nila. Tama, tama. Para ang central bank din, hindi gagawin para sa central bank, para sa sarili nila. Because ultimately, lalo na ito, may provision na ang share city magbibil ng mga kooperatiba. So ultimately, may say ang kooperatiba. At dapat mayroong mga members ng board, ng mga members ng kooperatiba. So, ito hong binabanggit ninyong panukalang batas. Draft pa lang po ito, ano? Tama ba yung pagkaintindi ko? Naifile na. Na-file na. Kanino na kayang lamesa ito at gaano katagal na simula nung na-file ito? Kasi kung medyo tawag dito, kung na-file na ito, dapat medyo bigyan ito ng priority ng ating mga mambabatas kasi napapanahon at nakikita nila ito unless na hindi nila naiintindihan yung kooperatiba themselves bilang mga mambabatas. Well, lumalawak na, dumadami na sila. Kaya tama rin yung punto mo na yan sa sinabi ni Brad General Jerry kanina. Pagkakay ko, pagkaroon tayo ng kote, pag-aralan natin at kausapin natin ng mga mambabatas, mga nangasiwat na kakaintindi ito. Pero yung mga nakausap ko, mga interesado sila at ganado sa uporta. Lalo na si Congressman Auditorial, malaki kasi ang agriculture sector sa Mindoro Occidental. Ganado siya. At kilala kong personal, dating governor ng Rotary ito. So, damihan natin. Sa Senado siguro, pwedeng kausapin natin si Senator Amy Marcos, yung mga chairman ng cooperative committee sa Senate. So pagka pagtulong-tulungan natin at nakita nila para sa bayan talaga makikinabangan, makakatulong sa kanila ito. Alright. Well, maraming salamat po. Bago ko po ibalik kay Chairman Jerry, isingit ko na ho itong huling bahagi ng ating pong paalala mula sa ating mga sponsor sa programang Ang Inyong Kooperatiba at mga katuwang din po ng Philippine Media Network Service Cooperative, Co-op Virtual Radio TV Network. Samantala, may 2 minuto na ho bago sumapit ang alas 11 ho ng umaga. Ang oras ay hatid sa atin ng pinakamurang HMO provider sa bansa, One Co-op Health. Our Co-op, your health. CHMF walang kapantay.
Saan aabot ang 12 pesos mo? Dito sa One Co-op Health. Sa murang halaga lang, meron ka ng annual physical examination, outpatient benefit, confinement, emergency care, dental care, financial assistance, telemedicine, COVID-19 assistance, eye care benefit, at medicine discount. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa One Co-op Health. Para sa iba pang impormasyon, tumawag sa One Co-op Health. Our Co-op, your health. Alright, balik po tayo mga kaibigan sa ating pong makabuluhan at talaga naman pong punong-puno ng impormasyong talakayan ngayon pong araw na ito. Balik ko ho yung mikropono kay Chairman Jerry Zamudio at alam kong meron pa siyang iahabol ng mga tanong before we move forward, sir. Wala na, GM, kasi isang minuto na lang tayo. Pero definitely, ibitan ulit natin si Sir Obet sa ating programa at saka doon sa sa kabilang station sa DWIC at saka dyan sa pang 5 to 6 na program natin. Meron din kami, sir, na programa 5 to 6. Ito ay carried by tatlong radio station, 99.9 GBFM sa Batangas, yung 792 kHz dyan po sa Pampanga, DWGV AM, at saka yung DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Actually, ito pong inyong guesting sa amin ngayong araw nito. Mamaya, malaking balita naman ito doon sa tatlong radyo namin, sir. Gagawin ito ng news right ni GM. But I completely agree with what Sir Obet has explained a while ago na talagang kinakailangan palakasin natin yung kooperatiba. Kasi ngayon, pati yung sektor ng transportasyon na kinakailangan ng pondo dyan, sir. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod, sir. Na kumbaga, ang nagkikinabang pa rin na yung mga mayaman kasi yung mga maliit na mga driver, binibigyan ng franchise, wala namang kakayahan bumili ng mga sakyan. So, kinukuha pa rin ng mga kapitalista at nagiging commercialized pa rin yung konsepto. Kaya, sir, talagang thank you so much at napakalaki po ang magiging tulong niyo po sa advocacy ng PMNSA. Kayo po ay isang institution na rin ho sa public service. Kaya, maraming salamat, sir. Parting statement na lang po, sir. Pag-utusan ninyo, karangalan ko po may kasapi sa PMNSC at pag-utusan nyo, napakasarap at napakagandang pakiramdam to kasamahan ko mga naniniwala ugat ng ating kaundarang tunay na mararamdaman ng bawat isa. At sana nga po, ito'y mabiyang kaganapan. I-adapt sana ng ating Pangulo at ito pang mga natutuwa naman ako at ang ating CDA ay very progressive minded. Karangalan ko nakapanayan ninyo at maraming salamat, Brad Jerry, GM Ronnie, at sangad ko sa pag-utusan nyo anytime, at all for cooperative movement. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. God bless you all. Maraming salamat po. sir. Mga kaibigan, yan po ang dating gobernador, dati rin pong chairman ng CDA, at napakarami pong mga posisyon. Kaya nga siya po ay talagang isa po sa mga respetado po sa ating society, sa ating bansa as public servant. Maraming salamat. Mga kaibigan, ako po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy po ang ating pagsuporta sa mundo ng kooperatiba. Back to you, GM. Maraming salamat to. At sana ho sa pagbabalik natin kasama si Governor Obet Pagdanganan ay doon na tayo sa binabanggit mong programa, sir. Yung bagong programang pag-uusapan rin nyo. Malawak-lawak yun. Di ba? Sana'y nationwide and worldwide na ay itong ang inyong kooperatiba. Di ba? Napakalakas nun. But anyway, maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-co-op. Nako, ay talaga ho, sana ho ay marami tayong natutunan ngayon pong araw na ito. Napakahalaga po na atin pong namnamin ang mga impormasyong ating nakukuha mula sa ating mga panauhin sapagkat ito po ay makapagpapalago pa sa atin po bilang kooperatiba. Ako naman po si GM Ronnie Ramos. Maraming salamat po. At muli magkita-kita po tayo bukas dito pa rin po sa Ang Inyong Kooperatiba.